6:59 p.m. Today is October 9, 2023. Ako sa Banayags League Part 1. Evening issue series Mabanay Vlog. Good evening guys. By the way, unahon sa atong kaon guys. Kay si Pastor o si Mama, sabay sila og sakay og bus. Ni chat si Mama kay Erwina, nanood sa Sirawan. Na, kaganiyara po to mga kuan. 7 p.m. Thank you sa Chacos Plala. Alright. Dali ko kaon guys. Dagan makainin no, so mapalit ko og by fit kunya. After ani kaon. Dahil sa kahihiyan ay umalis si Rizzo at lumipat sila sa apartment ni Masa kasama si Yakuchi. Kinabukasan sa karton, dumating ang dating miyembro ng Yakuza na inimbitahan ni Rizzo na si Takanori na magaling sa paggamit ng labaha panlaban sa kaaway. Sumunod si Hyde na may sakit sa puso na kilala dati sa galing na gumamit ng pako bilang sandata. Maya-maya lang ay dumating si Ichizo na mahusay pagdating sa paggamit ng espada. Panghuling dumating ay si Mac na mukhang rakista na laging may bitbit na baril. Dinala ni Rizzo ang lahat ng dating kagyendo sa isang gusaling inookupahan ng Kayan United Gang. Pagdating sa harapan ng gusali ay sinita sila ng 3 miyembro ng gang. Ipinakita ni Rizzo ang kanyang pato tapos ay nilabas ng mga kasama niya ang kanilang sandata. Nang magkaputok si Mac ng baril ay mabilis na nagtulasan ang 3 sakay ng dala nilang kotse. Nang magtakong sili na ipinagdiwang nila ang kanilang matagumpay na pagpakatalsik sa mga miyembro ng Kayan United Gang mula sa gusali at nagpasya na muling bumuo ng grupong Yakuza upang maibalik ang kanilang reputasyon bilang matikas na Yakuza. Nagbilangan sila kung sino ang may pinakamaraming kaso sa batas at siya ang magiging boss ng grupo. Lilipat sila sa apartment ni Masa upang isagawa ang seremonya sa pagbubuo muli ng kanilang grupo at hinirang si Rizzo bilang chairman. Kinaumagahan ay isang mapubulog na salesman ang nagbigay ng libreng water filter kay Masa, ngunit diskarte niya lang ito upang makabenta ng mahal na pangsapin sa higaan. Nang puntahan ng salesman ang sarili Masa, dinalaga siya ng mga Yakuza. Sa takot ay napilitan siyang ibigay ang higaan ng libre tapos ay nagmadaling umalis. Pagbalik ng salesman sa opisina, nagalit ang boss ng si Nishi sa insidente. Lumalabas na si Nishi ang leader ng Kayan United Gang at siya rin ang ipakala ng panghihingi ng malaking pera kay Rizzo upang bayaran ang nawala ng anak ng isa palang scam. Habang naglilibot sa lugar ay napansin ng grupo ni Rizzo ang isang lalaki na bumaba sa magarang kotse tapos ay nagkunwaring di makalakad para kaawaan ng taong pabolektahan niya ng pera. Ang manihimik ay si Tokunaga na kilala ni Rizzo na tauhan ng isang kumpanya na nagpapautang ng may malaking tubo. Kinumpronta ni Rizzo si Tokunaga na napatayo sa takot. Nagmakaawa ang tawagan at nag-alok na tuturuan sila ng diskarte sa pangungulekta ng utang. Nagkaroon sila ng kasunduan kaya pinagmaneho sila ni Tokunaga patungo sa isang apartment complex. Upang makakuha ng simpatsya, nagkunwari si Masa na mukhang hirap na hirap sa buhay. Sinamahan siya ni Rizzo at Makichi sa pangungulekta ng utang ng isang babae. Nagmakaawa ang babae na hindi pa sila makakabayad dahil may cancer ang asawa niya at pati ang pagkain nila sa lamesa ay kulang na rin. Nakonsensya si Rizzo sa kalagayan ng pamilya ng babae kaya nagbigay siya ng 1 buwan na palugit. Sa awa sa babae ay binigyan ng ito ng pera. Napagtanto ni Rizzo na walang puso si Tokunaga at nagagawa ng dikitin ang mga taong hirap sa buhay. Sa galit ay sinatake ni Rizzo si Tokunaga at dinadampay pa dito siya nagtatrabaho. Ibinunyag ni Tokunaga na miyembro siya ng Kayan United Gang. Di nakagsaya ng panahon ang mga gamitan at pinuno ang headquarter ni Gang Nishi. Kinumpronta ng grupo ni Rizzo si Nishi sa pagdidikit niya sa mga mahihirap na mamamayan. Bago pa man sila makarating sa opisina ni Nishi ay tumawag ng mga pulis. 10 kutsara kanon. Nagtagal ay dumating ang mga pulis at inescortan sila palabas ng gusali. 10 tinidor payless. Dili basta kanto ni siya. Kaya nagpa-order ko 30 pesos. Continue to pay this. Alright. Nangulekta ng pera ang unang grupo ni Rizzo sa mga establishmento para sa protection nila. Ngunit mahigit na halaga lang ang nakukuha nila na parang tulubi sa daan. Samantala, si Rizzo at mga kasama niya ay nadaanan ang mga nagpoprotesta kasama si Yasu na dating miyembro ng Yakuza. Pinaalam ni Yasu sa grupo na pinuprotesta nila ang kumpanya na nagbebenta ng peking produkto.
Tumulong si Rizzo sa pamamagitan ng paggamit ng kotse ng kanyang anak na nilagyan ng mga speaker at loudspeaker. Iyon ang ginamit nila upang may parating ang kanilang demand. Sa una ay hindi pinapansin ng manager ang mga nagpo-protesta, ngunit nangamba ito nang makita ang gamit nilang kotse na may loudspeaker. Nagkataon na doon nagtatrabaho si Rini na naatasan ng manager na paalisin ang mga nagpo-protesta. Ayaw mang gawin ay napilitan si Rini na sumunod sa boss. Nagulat si Rizzo na Apat ka tinidor. nagtatrabaho ang anak niya. Hindi nito napigilan ang mga nagpo-protesta. Ilang saglit pa ay nakita ng grupo si Tokunaga kasama ang ilang miyembro ng Korean United Gang na papunta sa opisina ng anak. Habang nakikipagtawaran ang manager ni Tokunaga para paalisin ang doon nila ang mga nagpo-protesta, Isa kutsara. kasama pinasok ng ama ni Rini ang opisina dahil ayaw niya nakasalamuhan ng anak ang mga gangster. Nang makapasok siya sa scene ay kinumpante na si Tokunaga at sinabi Lima katil. sa huli ay napunta sa grupo ni Rizzo ang inalok na Anam sa kwarta. pag-alis ng kotseng gamit nila na may And loudspeaker. 20. Pagbalik sa opisina ng Korean United ay sinabi ni Tokunaga na dinatuloy ang 30. transaksyon nila dahil nakialam si Rizzo. 40. Dahil dito ay Palit ko og nagpapaksa ng benefits. boss. Samantala, nag-celebrate ang grupo ni Rizzo sa pamamagitan ng pagtaya sa karera ng kabayo. Kita-kits later guys for the next vlog. Thank you for 7 CTL.